Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Virgos. Energy of Virgo are this time. Pag-umpisa ng mga pag-asawa ka. Wala namang distractions sa gusto mong magsimula ng mag-asawa, bumuo ng pamilya, or magkaroon na ng partner in life. And hindi ka na malilito yung isipan mo. You know exactly what you want, kung anong simulan mo, kung anong gagawin mo, and you will be passionate about it. And hindi ka na din nabibigyan ng mga intentions or ill intentions or will ng iba. Parang madumi yung kamay ko, nagtanim kasi ako ng ng pananim ko. May third party dito na nag-introspect, napapaisip siya kung bakit ayaw siyang mapangasawa ng person mo, ng person na gusto mo mapangasawa, kung bakit ayaw ng person na yan, yung person na gusto mo mapangasawa, ayaw sa kanya, ayaw ng person na yan na ma-unite sila ng third party. Napapaisip siya, nag-introspect siya, gusto niya maliwanagan. So, ano ang reason? Bakit ayaw ng person mo sa third party na yan? Dahil may nalaman yan sa third party na yan, kaya ayaw niya dyan sa third party. No? And wala kasing ginagawa yan eh. Wala naman ginagawang action, pagkilos, or effort sa iyong person ang third party na yan. Instead, may ginagawa pa siyang pang-atake sa iyong person. Yan ang nalaman ng person mo. Wala na ginagawang effort sa person mo. Or hindi na nag-e-effort dyan. Kasi parang pinapatamad-tamaran niya lang. Parang walang halaga yung person mo sa kanya, sa third party na yan. Siguro nakarelasyon yan. Or nakakonect, gano'n. Tapos, may sinesend pa siyang mga attacks or ano ba itong sinesend ng third party? Meron pa siyang sinesend ng mga attacks sa iyong person para hindi maging attractive, maging unconfident, mawala ng confidence, mawala ng attractiveness, at mawala ng positivity, or pwede din na para mag-insecure itong person mo, para sinisira niya yung confidence at looks nitong person mo at strength niyan. Tapos, ginagawa niyang cold, unemotional, or maging cold sa'yo, or hindi ma-touch, hindi makaramdam ng emotion towards you ang iyong person. Yun ang kanyang ginagawa.
Ngayon, hindi na niya masinda ng attacks yung isipan ng person mo. Hindi na niya makontrol, hindi niya na manipulate, hindi na niya mapasunod yung person mo sa will niya ng third party. Hindi na niya madala sa takot-takot ng kanyang mga atake, no? Kasi tinatakot niya yun eh, parang in-inflict niya ng fear, no? Itong person mo, syempre minamanipulate niya, may mga sinisend illusions, lies, deceptions, or intimidations sa isipan ng person mo. That's why ayaw ng person mo sa kanya. Ayaw ng person mo na yan ang makatuluyan niya. Kasi deceitful and parang we can call it na ano man term dyan. No, kaya ang tamang term dyan, tawag dyan. Parang walang awa sa person mo. Parang masyado siyang selfish, ang third party. Tapos, parang walang pagmamahal ba? Or care. O, sino ang gusto sa tao na walang care, walang pagmamahal? Kung ako papiliin, ha? Kung ako lang, gusto ko yung komportable ako. Yung hindi ako, kung ako lang ha, based sa akin ha, ewan ko sa inyo, at kung gusto nyong i-taken for granted lang, dahil gusto nyo makasama. Ako, gusto ko, based sa aking gusto ko yung komportable ako, nakasama ko yung tao, no? Yung hindi ako i-criticize sa akin, yung hindi ako minamaliit, hindi mababa ang tingin sa akin. Yung patas ang trato sa akin, sa sarili niya. Yung patas, yung treatment niya na hindi siya mataas, hindi ako mababa. Yung itrato kang partner, yan ang aking gusto. Kayo, ano ang gusto ninyo? Trato kayong basura? Natural, hindi, di ba? Tapos, syempre yung gusto natin, yung komportable tayo. Yung maramdaman yung mahal talaga, hindi peke, kundi mahal na importante ka, di ba? Ganun yun. Oh. Pero kung may mga tao na okay lang sa kanila, na hindi sila importante sa person nila, basta kasama nila, karelasyon nila, it's up to them. It's their own life. And itong person mo kasi kina-cut off niya yung sasaktan lang yung puso niya. Kasi heartbroken siya dyan, kaya kinat off niya. Kumbaga, sinasaktan lang yung damdamin niya. No? Naka-experience siya ng heartbreak dyan. So, maring ex niya yan talaga, no? Yung third party na yan, nasaktan lang siya dyan, kaya naglagay na siya ng boundary. Kung kaya binlock niya, kinat off niya na sa buhay niya, maring binlock niya kasi may queen of swords dito. Kasi pinili ng person mo, pinipili ng person mo yung peaceful yung isipan niya, no? Based dito sa Ten of Cups. Peaceful yung isipan niya, fulfilled siya, masaya siya, yung contented siya, or contented yung maging partner niya o makarelasyon niya sa kanya. Kasi di ba, sa panahon, lalo sa panahon ngayon, may mga tao na hindi contented sa kanilang karelasyon. Di ba? Hindi sila contented. Meron talaga eh. At madami. So, hindi natin hindi natin control yung utak ng tao. Kung makontento ba o hindi. So, kaya nga, dapat piliin na lang kung ano talaga yung gusto ninyo, kung makontento ba sa inyo o hindi, yung inyong pipiliin na maging partner. Kung komportable ba kayo sa isa't isa,
Pag nagsama kayo ay na yung panatag yung kalooban nyo, peaceful yung pagsasama nyo, fulfilled kayo, masaya kayo magkasama na walang criticism sa isa't isa, walang namamaliit sa isa, or minsan may ganun talaga na minsan may ano ba na parang minamaliit yung isa, pero hindi palagi, no? May ganun minsan kasi minsan challenges din sa relationship, lalo pag sa umpisa pa lang yung relationship. Pero yung lagi na parang i-down ka, i-down mo yung partner mo, hindi yun mag-click kayong dalawa, hindi kayo magkapalagayan ng loob noon, hindi kayo maging portable sa isa't isa, parang mag-build ng insecurities yun sa isa yun. Yun ang pinipili ng person mo, yung peaceful yung buhay niya talaga, no? Peaceful at fulfilled, masaya. So napapaisip itong third party kung bakit, no, ayaw ng person mo na ma-unite silang dalawa. Kaya parang unstable, unsecure itong third party. Ano yung pinagtatakpan itong third party? Kung bakit ikaw ang gusto ng person mo, o ano ba? Kung bakit guarded, nagtataas ng wall, or sabihin na natin na-intimidate, or nagtataas ng wall itong person mo sa third party na yan. Yan. Papaisip siya. Isipin niyo, may deceit siguro to. May na-unite na deceit ng iba siya sa utak niya. Kaya siya, ganun sabihin niya. So, pagdating naman sa'yo, ano nagustuhan ng iyong person na yan? Upright ba to? Alam pa to ha? Kasi, hindi mabigat. Wala siyang baggage. Wala siyang resentment. Wala siyang dala-dala na kinakasama ng loob niya sa'yo. Yan ang nagustuhan niya sa'yo. Example na lang, ano yung nagawa ng third party na to sa person mo na naging mabigat sa kalooban niya, itong third party, or kung ano man yung resentment sa third party. Karma. Maaari may ginawang karma ritual itong third party. Or something na dark. Mga rituals. Akala nyo yung karma, may karma talaga. Sa Hinduism yun, meron. Pero sa Catholic, sa Christianity, walang karma sa Bible. Ang meron ay parusa ng Diyos. At alam niyo kung anong parusa ng Diyos sa mga masasama? Lake of fire, may sulfur. Yan ang final na hatol ng Diyos sa mga ubod ng sama, sa mga hindi nagbabago, sa mga evil na malala, mga evil, di ba? Sa Bible naman yan. Pero yung karma sa Christianity, wala talaga karma. Ang tinatawag nilang karma ng mga tao, yung ginagawa nilang karma ritual, yung ginagawa nilang witchcraft, black magic, nakipag-deal sa mga evil spirits, elementals, kadiliman, diablo, para daw parusahan yung
yung kapwa nila dahil lang sa nainggit sila, dahil lang sa greediness nila. Yung sila na mismo ang gumambala na minsala at gumagawa ng deceit sa tao, witchcraft, dahil sa inggit nila at greediness nila. Sino naka-experience niyan? Ganyan ang ginawa sa inyo. Sino naka-experience niyan? Tapos sila pa maghangad ng hustisya pag nagalit na yung tinitrigger nila, pinaprovoke nila or tinitrigger nila ng witchcraft nila. Alam niyo yung babato ng palipad hangin? O, mangbato, kagaya niyan. Mangbato ng tigalpo, palipad hangin. Tapos, pag nagawa ngayon yung binabato nila ng tigalpo at palipad hangin, kasi yun ang epekto ng tigalpo at palipad hangin, maggawa yan, no? Kasi na-manipulate na yung utak eh. Makapagsalita ng masama, masakit, dahil na-manipulate na yung utak. O, maghangad pa sila ngayon ng hustisya, pero ang totoo, sila ang nag-umpisa niyan. Kagagawa nila, set up nila, set up nila. Kasi gusto nila mag-destroy. No? So, maghangad na sila makarma daw kasi nakasabi ng masakit. Pero kagagawa nila. So, saan ang hustisya ngayon? Nagsasalita na sila ng hustisya, hindi na naintindihan. Sila ang dapat parusahan. Madaming deceit, hindi lang yan. 10 lang yun. May ginagawa tong ritual. Maring, pwede, any ritual. May ginawa niya sa person mo. Ritual to. Kagaya ng karma ritual. Mga ritual yan. Something na dark. Maring black magic. Anong klase ng ano tong karma na to na ginawa sa person mo na nagkaroon ng resentment para walang mag-reach out sa person mo. Maaaring walang magkagusto, pwede din manghinayang ang person sa kanya, para i-release siya ng pwede mga nakarelasyon niya, hindi siya i-keep ng mga nakarelasyon niya para hindi mag-reach out sa kanya, hindi na siya i-keep, hindi na siya gustong mag-keep or makatuluyan ng taong mga nakarelasyon niya o mga nakakonect niya, hindi mag-reach out sa kanya, hindi mag-offer, hindi mag-message, walang mag-keep sa kanya. Mga ganun na deceit, guys. So, ayan. Tapos, ang ginawa pa ng third party na to sa person mo, kung bakit mukhang mabigat sa kalooban ng person mo. May bigat. Nireject niya itong person mo. May ginawa siyang pagre-reject. Maaaring nag-message dyan yung person mo tapos nireject niya. Nireject niya yung message, tawag, or kung may offer yung person mo sa kanya, nireject niya, binaliwala niya yung person mo, tapos parang na-taken for granted yung person mo na parang gano'n. Madalas yun nangyayari sa relationship. Diba? Madami naka-experience yan. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Doon sa tao na yun na nang-reject, wala kang halaga. Pag na-reject ka niya, kasi wala ka talagang halaga, kaya na-reject ka nga eh. And you should accept it, diba? At iba-iba yung takbo ng utak ng tao. May mga deceit kasi, may mga na-unite na deceit. Kaya ganun sila. Hindi naman kailangan na ikakalungkot yan. Pwedeng malungkot ka, saglit. Kailangan mag-recover. At yan, ganyan dito sa mundo. At yung utak ng tao, madaming tao may influensya sa utak nila. May mga deceit ng iba.
Hmm? So, mahirap na ito sa person mo na makipagbalikan o ma-unite dyan kasi maaring sinuyo pa siguro ng person mo yan tapos na-reject niya na yung pagsuyo ng person mo o yung offer or kaya ay message or tawag or pag-reach out ng person mo sa kanya ay na-heartbroken, nasaktan itong person mo din dahil ano, ba't nasaktan sa third party si person mo? Dahil stagnant ang connection nila. Dahil hindi naman siya kumikilos, di ba? Lumalabas na dito kanina. Dahil wala naman siyang ginagawang action. Wala naman siyang ginagawang pag-e-effort sa person mo. Or wala, hindi siya nag-e-effort. Wala, stagnant yung connection nila. Kasi kahit nag-reach out sa person mo, kahit na may offer, kahit na sinusuyo yung person mo, nare-reject niya na yung person mo or hindi niya pinapalagan. No? So, that's why ayaw ng person mo sa kanya. Kaya ayaw ng person mo na ma-unite sila. At dahil siya nagkaroon na din ng self-love itong person mo. Pinili niya yung sarili niya. May self-worth. Kita niyo, meron siyang ano dito. Kasi nagkaroon na siya ng self-worth, self-love. Oh. At gusto niya mamuhay ng masaya. O, diba? Gusto niya mamuhay siya na yung contented siya, yung masaya siya, peaceful ang buhay niya. Fulfill siya. Paano ka nga naman maging fulfill pag ganyan ang partner mo na yun nga na i-message ng person mo, nare-reject me. Wala man lang siyang pag-effort. Stagnant. Wala siyang ginagawang action or movement. So, hindi niya din masisi ang person mo at magustuhan niya yan, no? Kahit sabihin natin na may spell o may na-unite sa kanyang deceit, gusto niya din. Wala makakontrol sa taong willing na makasama ang isang tao kung talagang mahal yung tao na yan. Kahit gaano pa yan kalakas yung mga ginagawa sa kanyang manifestasyon. O kaya ay deceit ng iba. O kahit devil pa manulsul sa kanya. Kung talagang mahal yan, importante yung person mo sa kanya, hindi niya gaganyanin ang iyong person. Diba? At itong person mo, nagising na yan eh. At nakapaglagay niya ng boundary sa tao na yan. Dahil may self-love na siya, may self-worth na siya. Ilan ba dapat na beses sakta ng isang tao para magising? Ilan nga ba? Oh well, let's see. Sa'yo naman, ang nakikita ng iyong person na yan na nagustuhan niya sa'yo. Wala siyang resentment kasi sa'yo eh. Ibig sabihin wala akong nagawa dyan na dapat niyang ikasama ng loob niya. Wala siyang bigat na naramdaman sa'yo dahil wala ka namang ginawa sa kanya na kinasama ng loob niya. Yung dinadala-dala ba? Yung resentment. Wala eh. Based sa reading eh. Wala. That's why. And ano pa nagustuhan ng person mo sa'yo? Kung bakit ay upright ka na ito. Palang pa eh. Oh, si upright siya. Two of Cups. Kasi there's balance sa inyo. Balance. Walang mataas, walang mababa yung trato. Your match. Parang fit kayo na maging mag-partner. Meron kasi yun yung karelasyon mo ay mataas ang tingin niya sa sarili niya, mababa ang tingin niya sa'yo. Di ba guys? Mahirap yung gano'n na
Sa totoo lang, yung pagkarelasyon mo ay mataas ang tingin niya sa sarili niya, lalo na kung successful siya compare sa'yo. Malayo ang agwat niya sa'yo. At kung minamaliit ka niya, yung pababa ka na nga sa kanya tapos kung maliitin ka ba, mahirap yun na yun ang karelasyon mo. Kasi mabuild na sa insecurities, bababa ang tingin mo sa sarili mo. Instead na itaas na din yung confidence mo ba, no? Kasi kung mahal ka ng tao, mataas man siya, yung status niya sa'yo, or kung mas successful siya sa'yo, masigit siya sa'yo, kung mahal ka ng tao na yan, ililift ka din niya pataas eh. Tutulungan ka din niya na mabuild yung confidence mo, tiwala mo sa sarili mo, hindi mo maliitin ang sarili mo. Ayaw niya i-down ka eh. Ayaw niya yung bababa ka eh. Ayaw niya itrato ka na less ka sa kanya eh. Diba? So, yan. Yun. O, kung nanonood man dito o manood dito itong third party, so yan, maklaruhan na siya kung ano ba ang rason, no? At kung makaresonate siya ang mga ganon sa reading ha, sa situation ng third party dito. Panatag ang kalooban niya sa'yo eh. Yun ang kukuha ko. Panatag, there's equal, there's balance, there's equal sa inyong dalawa eh. Kumbaga yung treatment nyo sa kanya, umaring yung trato mo sa kanya, or treatment nyo sa'yo, ay equal. Walang mataas, walang mababa. Kasi, ganun ang kailangan sa relationship na naman. Besides, ang lahat ng tao ay pare-pareho lang din tao, di ba? Yun nga lang, yung pagpili naman ng partner o makarelasyon, nasa tao na yun kung sino gusto nila makarelasyon. Kung sino gusto nila makasama sa buhay nila. Choice na ng tao yun. Kung ako guys, ayaw ko dun sa tao na yung ipipilit ko yung sarili ko. Ayaw sa akin, ay wag na lang. Doon ako sa tao na gusto ako. Kayo, ano sa inyo? Sumaring, syempre sino ang gusto sa ayaw sa kanya? Sino ang gusto sa ayaw sa kanya na ipipilit niya yung sarili niya? Sino ba? Hands up? Masaya ka kaya sa taong ayaw sa'yo? Sa taong hindi ka tanggap? Sa taong ayaw naman sa'yo? Sa taong gagamitin ka lang kasi may mapakinabangan sa'yo o gusto niyo yung ganon? Natural. Ayaw nyo din nun, di ba? So, lahat ng tao ayaw yung ayaw sa kanila, for sure. Ewan ko lang sa mga tanga. Kailangan ihi mo lang. Pero yung mga malimpungatan na hindi na tanga. May self-love na, may self-worth na, di ba? Ay, hindi na tanga.
Matalino na. Gumagana ang utak niyan. Oh. Nagiging bright na siya. Well, ano yung resentment ng person mo sa third party? Tingnan natin. Na-pray kaya ito. Ay, mukhang na-pray. Kasi kinokontrol ng third party ang emosyon niya, yung sarili niya pagdating sa person. Bakit? Bakit nga ba ginagawa niya yun? Parang, alam mo, majestic itong third party. Parang hindi ma-touch. Parang sinisilagdan niya yung sarili niya talaga. No? Pagdating sa person mo. Para bang masyado siyang mataas, emperor eh. Tapos, parang dominante. Parang, alam mo yung nagkakaman siya, baka inutusan niya yung person mo. Ito, ganyan yung gagawin na. Parang walang kalayaan yung person mo, parang, parang tauhan niya lang utos-utusan. Baka ganun, no? O kaya ay dahil controlled ang kanyang emotion, di man na-affectionate sa person. Nakapag-relasyon pa na wala ng affection, di marunong mag-show ng pagmamahal or care. Kasi nga, paano nga naman mag-show ng pagmamahal or care? Eh, hindi nga niya mahal. Hindi nga siya nag-care. Wala nga siyang care. Bakit ano ba yung nagustuhan niyan sa person mo dati kung bakit nakarelasyon yung person mo na third party na yan? Dahil itong person mo, hindi siya in a public eye, kasi 6 of Wands in reverse, and hindi siya matagumpay sa buhay. Para bang talunan? Para siyang may api-apihin siya. May maliitin siya, itong third party. More clarification of the 6 of Wands in reverse. Kasi may sakit itong person mo dati or na left out in the cold na siya or nagdurusa na siya o baka may sakit talaga, no? Kasi 5 of Pentacles or walang pera. Pwede din gano'n na kunti ang pera niya o nahirapan na siya sa buhay. Para baka psychopath ng third party na to or narcissistic. Yan ang mga target ng mga psychopath. Number 1 yung psychopath, sociopath, narcissistic. Yung mga victim, yung mga mahihina, yun ang target nila. May movie niya. Yun si Rafael Rosel, yung ano dun eh. Ngayon, meron yan na parang ugali ng psychopath, yung inaasawa niya, walang magulang. Kaya pala bubugin niya, sa lista siya. Bubugin nila ng nanay nila para walang magtatanggol sa pangasawa niya. Mga ganun yung mga psychopath. Kung sino yung mahina, yun ang target nila. Kung sino yung tingin nilang madali nilang mabiktima, yun ang target nila. Kung sino yung mahina na nahirapan, wala kasi silang awa, guys. Yung mga psychopath na yan. So, maaaring psychopath to, third party. Yun ang nagustuhan niya kasi ano pa, bakit nagustuhan niya yung person mo ng third party na yun nung naging sila o nung bakit nagkagusto yung third party na yun sa person mo. Sabihin na natin gano'n, no? Dahil marunong mag-antay itong person mo. Kung na-left out in the cold yan, ng kanyang naunang karelasyon, nag-antay pa rin siya doon. At yun ang gusto niya, yung kagaya niyan, na marunong mag-antay. Yung paasahin lang, umaasa, napapaasa,
Kasi baka gusto niyang paglaruan. Gusto niya ng papaasa niya. See? Yung laging nangistok sa kanya, umaasa. Laging, yan ang gusto niya, yung may mga umaasa sa kanya. Parang may ano siya, may disorder, no? Itong third party. Na, kahit lumayo na siya, umiwas na siya, still interested pa rin sa kanya, umaasa ang tao. Yan, na katulad nung naunang karelasyon ng person mo na yan, na kahit lumayo na sa kanya ang tao na karelasyon niya, umaasa pa rin tong person mo at still interested pa rin, na nangispy, nangistalk. So gusto niya yan, ganyan. Yun ang gusto niya sa person mo. Kaya biktimahin niya din ng ganyan. May puso ba yung mga ganyang klase ng tao? Wala. Yan ang sign ng mga evil. Kawawa na nga. Kawawain pa. Balak pang biktimin. Para bang ugali ng mga scammer. Yung mga walang awa ng mga tao. Papalag lang ng mga scammer kung may nanood ng scammer dyan. Alam ko may kasi iba-iba nanood sa YouTube, di ba? Hindi natin malaman kung sino nanood dyan. At mayroon naman mga scammer talaga sa mundo, di ba? Yan ay isa sa salbahe ang mga scammer na yan. At walang mga awa yan, walang konsensya din yan. Kada yung tao sa mga nakagawa niya ng mga scam, yun na yung may disorder niyan sila. Part ng dark triad yan, yung mga Machiavellian kung tawagin. Yung pinakmataas, psychopathy. O psychopath, sunod, sociopath, yung pinakulang awa dyan, walang empathy, psychopath. Sunod, sociopath, yung sociopath, may awa pa yan, pero very little, no? Kulang, mga kunti lang, tapos hindi nila pinapakinggan yung awa nila, hindi nila, basta ganun yan sila, no? Na-reject nila yung maawa sila, kahit may kunting konsensya o awa ay hindi nila pinapakinggan. Sunod ay narcissism or narcissistic disorder. Sunod yung Machiavellian. Yun na yung mga kadalasan ng scam, mga mayroong Machiavellianism na disorder. Very manipulative yan sila lahat. And very selfish, of course. And compulsive liars. Master manipulators. Lahat yan sila. Ng dark triads. So dark triads, napapaloob sa dark triads kung tawagin. Close. Of course, they are close. They are very deceptive. They mimic emotions of others. Alam niyo yun? Paano nga ba mag-mimic na emotions? Isa kayo dyan. Alam niyo? So, ano yung next na mga mangyayari sa inyo ng iyong person. Tingnan natin kung may improvement ba. Ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo. What's with the 8 of Pentacles in reverse? The High Priest. Yung High Priest dito, may mataas ang authority spiritually na pagsamahin kayo pagsasamahin kayo ng person, may para bang sun and moon. This is your counterpart
yung person mo na yan. Kunwari ikaw yung sun, si person mo ang moon. Ganon. Para kayong mga susi, gagamitin sa purpose ng God o purpose ni Jesus Christ. Napagsamahin na kayo para nung kailangan ninyo mabuo. Kaya pagsamahin kayong dalawa. At malulungkot itong mga gumagawa ng yung may ginagawa silang tuloy-tuloy eh. Isa na yung third party dito. Mga rituals, witchcraft. Malulungkot sila. Bakit? Hindi sila maging contented. Kasi hindi na nga mag-work, hindi na magtuloy-tuloy na mapiktuhan kayo o makontrol o mamanipulate ng kanilang ginagawang mga rituals. Ang kita nyo may ritual dito. Sa 8 o pwedeng manifestation din yung ginagawa nila, rituals, ganyan. No? Yung kanila mga ginagawa na demonic, something demonic or ano ba yan, ritual. Yung ginagawa nila, ritual. So, see, ritual. Naghatahos sila ng ritual. And they're so determined na mag-ritual. Sino bang nag-ritual dyan na mayroon itong third party? Hindi. Binabayaran ng third party? Nagbabayad lang ang third party. Binabayaran ng third party ang marunong. Oo. Pero nalaman pa rin ng yung person. No? Kahit pinapagawa nilang sa iba. Alam ko kung bakit ayaw ng person mo yun sa third party. Kasi number 1, wala siyang awa sa person mo. Napapagawa niya nga ng ritual eh. O kahit alam niya makapikto yan eh. Sa kanya sa person mo eh. Nagagawa niya nga yung reject eh. Walang gagawin. Kasi kung nag-alala yun nung from the start nagkalabuan sila ng kanyang person. Baka nag-alala yung person niya pero wala man lang siyang awa eh. Ni awa eh. Ni care. Kumusta na kayong person ko? Baka ano kayo nangyari dun? Wala nga siyang ganun eh. Diba? Wala nga siyang awa. Wala siyang ginagawa eh. Kahit nag-message siya, reach out siya, so yun ang person. Wala nga siyang pakialam eh. Bakit? Selfish nga siya. Wala siyang awa eh. Baka natutuwa pa siya. So, tapos may mamamatay dito sa reading. May mamamatay o may magkasakit. May susunduin ni kamatayan. Sino ba yung susunduin ni kamatayan? Third party? Third party. Tuloy-tuloy yan. Mag-umpisa ng sunduin ni kamatayan. Mag-umpisa na yung third party. Ewan ko, bakit siya sunduin ni kamatayan. Kita niyo to, may kamatayan dito, nakasakay sa horse. Oh. Kasi, ewan ko, bakit siya sunduin ni kamatayan. Panahon na ba parang matay yung third party? Kaya, sunduin siya ni kamatayan? Hindi. Hindi pa naman. Sunduin siya ng kamatayan kasi, bakit? Takutin siya. Tatakutin siya ng kamatayan. Hindi pa naman papatayin. Tatakutin ng kamatayan. Will ba ng God yan? Takutin ng kamatayan yan. Third party. Upright ba ito? Hindi. Ewan ko, bakit siya sunod? Bakit siya sunduin ng kamatayan? Para takutin lang daw. Hindi pa naman papatayin. Takutin. Inalaw ng God yan. So, si kamatayan na takutin yung third party. Inalaw ng God yan. Hindi will ng God pero inalaw ng God. Para lumayo sa person mo. Para lumayo na siya sa person mo. Dahil, para iwasan niya yung person mo, layuan niya na yan. Tantanan niya na yung person mo ka.
ginagawa niya madisit, pinapagawa niya ng ritual. Kung yung pinagawa niya ng ritual, binaya niya doon sa nagre-ritual, kung binigay niya sa person mo, di na kinabang pa yung person mo, natuwa pa yung person mo, hindi pa nagkaroon ng resentment yung person mo, di ba? Hindi pa masama yung loob ng person mo sa kanya. Magahan pa yung loob ng person mo sa kanya. Kasi nakatulong sa person mo. Kasi through giving money to your person, sino bang ayaw nun? Diba? Through giving money to your person, mas mapalapit ang loob nyo sa'yo. Kagaya, example lang sa akin, ha? Example lang sa akin, guys. Katulad nga yan, kwento ko na sa inyo yung huwag ko na i-example yung saan. Siyempre, kung sino ang magbibigay based sa aking based sa ugali ko na lang, no? Kasi iba-iba naman tayo ng ugali eh. Ako talaga, prangka ako, no? Yun sa akin lang ha, ewan ko lang sa iba. Kasi, nakagaan talaga ng loob yung binibigyan ka ng pera, ng karelasyon mo, ng tao, di ba? Di ba ang ganang pakiramdam natin sa tao na bibigyan ng pera sa atin? O kaya yung shooter mo, nabibigyan siya ng pera. Para mag-feel mo, seryoso sa akin to kasi nabibigay ng pera. Ay, may awa to kasi nabibigay sa akin ng pera. Yan ang gustuin mo makasama kasi nabibigay ng pera eh. May concern sa'yo eh. Lalo kung alam niyang wala ka. Tapos bigyan ka niya ng pera kasi naawa sa'yo. Di ba nakaka-touch yun? Yung mga ganun. Karelasyon mo hindi. Kasi nabigay ng pera kasi wala ka eh. May pinagdadaanan ka eh. Yung mga ganun. Alam niyo guys, darating, meron pa ako ng panood niyan eh. Meron pa ako ng panood niyan. Hindi siya mukhang pera, no? Meron ako ng panood niya na babae. Video ng babae na darating daw yung tamang person sa'yo, tamang tao sa'yo. Yung lugmok ka. So, yung panahon na lugmok ka, yung walang-wala ka. Oo, totoo yun. Totoo yun. Kasi experience ko na yun eh. Yung taong the one, sabihin natin the one meant for you. Yung walang-wala ka, yung lugmok na lugmok ka. Diyan darating daw sa buhay mo, yung lugmok na lugmok ka, yung the one for you. Hindi sa lahat ha. Baka ewan ko lang kung sa lahat. Basta, na-experience ko yung lugmok na lugmok ka. Tsaka yung darating yung the one for you. Kasi yan yung maawa sa'yo, yan yung nagkikare sa'yo, yan yung marunong maawa. Yan yung manatili sa buhay mo kasi yung mga tao may puso. Yan ang taong may awa. Ayan. Deceitful ng third party. Natakutin ni kamatayan. Ay. So, ito na lang for Virgo.